Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, maayong adlaw kaninyong tanan. Karon live ta karon sili sa punto por punto bisdak o karon akong hisgutan ning usa ka video na pod ni alias Monte Calvo diin iyang gigamit ang 1316 sa iyang pag-explain may tungod aning Katoliko na may maluwas, no? Napaminawan ng iyang video niya. Basa ta din sa comment section mga gaigsunan matud pa ni Romuel Cano. Mga Katoliko, kita ray pagaluwason kay kita ang gamay nga membro ang tinukod ni Kristo mga 1 billion og kanang sobra mao ang pagayudyuron didto sa impyerno. 5 billion ka tawo sa tibuok kalibutan, kanang 4 billion mao na ang pagayudyuron sa impyerno. Grabe mga gaigsunan. Specific ayo mga gaigsunan nga ang Katoliko ray pagaluwason. Kapatid na Romil Cano, atong maistorya nimo kana imong hunahuna dili na mo'y hunahuna sa Ginoo. Nga naman, kung sisultis bala ang kasulatan, matod pa din sa Juan 3:16. Kay gidugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mutuog kanya dili malaglag kun dili magabaton hinuog kinabuhing dayon. Ang gusto sa Ginoo mga kapatid, tanan gyud. Gihigugma niya ang kalibutan buot pasabot tibuok gyud mga kaigsuonan, tanang katawhan uyang higugma. Kaya ang gusto sa Ginoo ang tanan gyud maluwas mga kaigsuonan, basta mutuo lang. Pero di ay gaminsahe migsuonan nga specific ay sila ra gyud kunoy maluwas. 2 Pedro 3:9 sige ingon didto, bahin siyang saan ang Ginoo dili langay-langayan, yan ang paglangay-langay nga may pagsabot sa uban. Hinunoa siya mapailobon og wala magtinguha nga adunay mawala o manggali siya magtinguha mga Putol na pod. Okay. Putol na pod ang iyahang kuan na pod iyahang video. Pero ato tong tagag ko ingon diri si Matthew Fernandez. Good morning bro Jando. Anong kagabi sa diskusyon ninyo ni Villanueva, bakit naputol 'yon? Naputol bro kasi tinigil niya yung live niya. Yun lang naman naging dahilan kung bakit naputol yung naturang talakayan, dahil tinigil niya. Kasi sinisingil ko siya sa showdown niya. Naghamon kasi ng showdown Naghamon ng showdown. Ngayon, nang sinakyan ko yung show, sabi niya sa akin kasi, what if daw na klaro ba kung tingong diya? Klaro na ba? Okay, no? Ang sabi kasi niya kagabi is what if daw siya daw yung magdebate daw kami patungkol doon sa tema namin ni Jerry Laix Cagayan de Oro, pero this time siya titindig.
Sabi ko naman sa kanya, walang problema yon. Pero aminin mo munang natalo siya sa debate, kaya ka nagkikipagrebansin. Ang problema, ayaw niya. Ay, yun ang problema doon. Ayaw niya ngayon na aminin na makikipagrebanse siya, kaya niya gusto italakay yung the same topic sa amin dalawa ni Jerry Laig. No? Iingating baungon bukid noon. Oh, okay ra bro, singon si Marvin Gulani. Ngayon, ang nangyari, sabi ko sa kanya, kahit pasubukan natin sa iyo, Brad, ikaw mismo wala kami pakita kung sinong santo ng mga Hudyo ang pinersecute ng Romano Katoliko. Sabi niya, ang sabi naman niya, kung may mabasa ba si Jerry Laig at tatanggapin mo ba na natalo ka na? Sabi ko naman, ay hindi ka agad. Siyempre, double check natin yan. Kasi alam nyo naman, SDA, sinungaling na mandaraya pa. Di ba? Di naman niya may tatanggi. Naging kasama ko sila dati at kita-kita ko kung paano sila magplano ng kanilang kasinungalingan. Ngayon, sabi niya, kung may babasa daw siya sa Biblia. Sabi ko, sa Biblia? Sigurado ka? Sabi niya, sa Biblia. Parehatan kinokontra mo yung pamahayag ng ibang mga SDA na nagsasabing 321 AD lang daw nagsimula ang Roman Catholic Church. Tapos, ang titindigan mo, sa Biblia, may pinersecute na ang Roman Catholic Church. Yun. So, tapos bigla naman siya sabihin niya, yun nga, sasamahan ko ng referensya. Na merong Hudyo, santo ng Hudyo, pinatay ang Romano Katoliko. Ang taktika ni Daryl Villanueva, alam ko yun. Siyempre alam ko yun. Sabi ko, dodobotsi ko dito. Ang style niya ganito. Babasahin niya na may Hudyo na pinersecute ang Romano. Romano, walang Katoliko. Romano lang babasahin niya. Tapos sa referensya, ano ang relihiyon ng Romano? Ayun. Di doon, siyempre, yung mga pandarayang mga technique, alam natin yan. Sabi ko sa kanya, basahin mo lang, ibigay mong ebidensya mo kung sino ang santo ng mga Hudyo na pinasikot ng Romano Katoliko. Pag naibigay mo na yung sagot, i-search ko dito, double check ko dito, kahit ChatGPT o sa Google, kung totoo ba na Romano Katoliko ang pumatay sa sasabihin niyang Romano ng santo ng mga Hudyo. Kaso, ayaw ibigay ni Daryl Villanueva dahil nagkikipagkondisyonan pa. Pero, bago yan, naghamon siya sa akin. Sabi ko sa kanya, sige bro, ating gawin yan sa sa online kasi hindi na pwede na ako makipagkita sa iyo. Maliban na lang kung ikaw pupunta sa Bohol, magkikita tayo, harapan. So kung ako pupunta dyan, ay hindi na mangyayari yun kasi yung nakaraan, pinayagan lang ako ni Father Darwin na pumunta ng Cagayan dahil sa ako ay backup ni Brother Wendell Talibong. Nagkataon lang yun na kung hindi siya ang binackupan ko, malamang hindi ako makakapunta doon. Pero dahil punto por punto member ang nagre-request ng backup at nandoon ako sa backup niya dahil yung topic number 2, kabisado ko yun. Ay, yun ang nangyari, no? Ngayon sabi niya, ngayon din, ilalabas ko, babasahin ko ngayon din. Papayag ka ba? Sabi ko, showdown. Ako'y kumagat sa showdown. Sabi ko, sige, ganito. Basahin mo dyan. Kasi ang gusto niya kasi, resulta kasi ng showdown, pag nabasa niya, ako'y magbabalik sa SDA. Sabi ko naman, sige, basahin mo ngayon din. I-double check ko ngayon dito sa internet ko dito. Pag tumugma sa paliwanag mo, babalik ako. Pero pag hindi tumugma, ikaw ang magkakatoliko.
ayun, naging nayanigan tuhod ni ni Daniel Villanueva doon. Ha? Nang sabihin ko na kapag hindi tugma sa paliwanag mo, pag hindi tugma sa paliwanag mo, ikaw ang magkakatoliko. Bakit ba't ko sinabi na hindi tugma sa paliwanag niya? Ang gagawin niya kasi, mag-create naman siya ng idea, gaya ng sinasabi ko, isa sa mga technique ng Seventh-day Adventist, mag-create ng idea sa kanilang isipan, tapos yun ang ipapalagay nilang history. Huh? Pareha ba yung nangyari doon sa debate namin sa Cagayan de Oro? Sabi ni Jenny Laig, yung Gumburza, Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora, kaya daw pinersecute ng Roman Catholic Church kasi nag-converter sa Sabadista. Nag-create siya ng isang imahinasyon at ipinipilit niyang yun nga ang nangyari. Yun nga ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko ng pagkakataon si Jerry Laig na ilabas ang ebidensya niya para mapatunayan totoong sinasabi niya. Ang problema, ayaw niya. Hindi tayo gaya kay Glenn Alado, Hindi tayo gaya kay Glenn Alado, na ginagawa ni Glenn Alado, ayaw niyang babasahin si Brother Wendell sa The Ministry Magazine. Kasi ang gusto niya ibabasa kay Brother Wendell, yun lang fundamental belief. Kung sa baga, pinipigilan ni Glenn Alado na lumantad yung totoo, kasi ang gusto niya na mangyari, yung gusto niya na hindi mabasa ang makakabagsak sa kanya. Yun. Pero tayo hindi. Gusto ko na ilabas talaga ni Jerry Laig ang kanyang ebidensya na talaga, reality, once upon a time, ang Gumburza pinersecute dahil na-converter sa Adventista. Walang naibigay. Hinanapan ko siya, sinong santo, kasi nasa Daniel 7:25 kasi ang trabaho nung Little Horn doon, i-persecute ang mga banal, mga santo. Sinong santo ang pinersecute ng Romano Katoliko? Sagot ni Jerry Laig, mga Hudyo. Sige. Sa dami ba naman ng mga Hudyong yan, magbigay ka ng kahit isa man lang santo ng mga Hudyo na pinersecute ng Romano Katoliko. Walang ibinigay si Jerry Laig. Sabi lang niya, mga Hudyo. Pero sabi niya, wala naman akong narinig na saints doon. Nag-conclude agad siya. Ang tawag doon, ang tawag doon is fallacy of composition. Hindi porket may mga Hudyo na namuhay na banal, idideklara mo na ang buong Hudyo mga banal yun. Hindi ganon. Hindi ganon ang tamang pag-aaral ng realidad. Hindi ganon. Tinanong ko siya, kahit isang pangalan wala, posible walang pangalan. Yung libro nila, nagbigay nga ng pangalan ni Santa Cecilia, sa Santa Cecilia pinersecute. Kaso Katoliko Santa Cecilia hinapan ko siya ngayon. Bigyan mo ako. Kahit isa man lang, santo ng mga Hudyo, pinersecute ng Romano Katoliko. Walang naibigay si Jerry Laig. Ngayon, si Daniel Villanueva, gusto niya na may maibigay siya. Sabi ko sa kanya, sige, basahin mo. Pag nabasa mo at tumugma sa research ko ang paliwanag mo, kasi pagbasa nila, ipapaliwanag nila yan Ipapaliwanag nila, di ba? At alam ko yung technique na gagawin ni Daryl Villanueva doon. Sabihin niya, ayon dito, si Kristo, isa sa mga banal o mga santo, pinersecute ng Romano. Tapos sa referensya, ano ang relihiyon ng Romano? Romano Katoliko. Entonces, therefore, Romano Katoliko ang nag-persecute kay Kristo.
Ganon ang kanilang yun ang plano ni Daryl Villanueva. Kaya sabi ko sa kanya, sige, basahin mo, double check ko rito. Paano ko ito double check? Ano yung ko lang sa ChatGPT? Totoo ba na pinersecute ng Romano Katoliko si Jesus Christ? Pag ang sagot ni ChatGPT hindi tugma sa paliwanag ni Daryl Villanueva, siya ang magkakatoliko. Kasi gusto niya showdown kagad showdown Isinakyan ko showdown niya. Sige, showdown tayo. Pag nabasa mo at tugma yung paliwanag dito sa paliwanag mo, babalik ako sa SDA. Ganyan sila kadesperado. Ano? Pag nabasa mo, wait lang nga, ba't malakas yung ano ko dito, yung bass ko, okay. Pag nabasa mo, at tumugma yung paliwanag mo sa sinasabi ng referensyang ma-research ko dito, ay babalik ako. Pag hindi tumugma, ikaw ang magkakatoliko. Natakot si Daryl Villanueva kasi sinisingil ko na siya. Sabi niya kasi, wag mo nang pabukas-bukasin. Ngayon din, babasahin ko ngayon din. Siningil ko. Ayun, sabi naman niya, mas maganda magpirmahan tayo para ating paggawa ng notaryo. Ayun, yan ang ginawa ni Daryl Villanueva. Akala siguro niya, hindi ko papatulan yung mga saywar-saywar nilang bulok. Sabi mo naman niya, kung may mabasa si Jerry Laig, tatanggapin mo pang talo ka. Sabi ko naman, hindi ko tatanggapin hanggat hindi pa makaklarify. Kailangan mo nang i-double check to clarify. Pag na-double check, clarify na, sige, aminin kung talo ako, babalik ako sa SDA. Sabi ko ganun. Kalaya mo, sinugal ko yung pagiging katoliko ko doon. Sige. Ba't ko ginawa yon? Kasi alam kong walang mabasa. Sabi ko naman kay Daryl Villanueva, kaya ko nga sinisingil si Jerry Laig kasi alam ko walang mababasa. Sabi naman niya, kung meron nga akong mabasa, tatanggapin mo ba na talo ka na at babalik ka sa Badista? Sabi ko, basahin mo muna, double check ko rito. Kasi marami ng beses, ang mga SDA, magsisinungaling, magdadaya yan. Ilan yun na nga sa debate namin dalawa ni Jerry Laig. Sabihin ba naman na ang Gumburza, pinersecute kasi nakoberter sa Adventista? Public yun, Public yun. Hindi man lang nahiya, public yun. Ingo si Joseph Tobe Salonga. Bro, sulod bro, kung isog ka. Kung tanaw mo galing ngayon, sakto ka. Sakto mo, sayop ko dire. Sulod ba, sulod sa live request karon dito, i-join ka na ko. Laliman mo. Ako kadaghan na jud ko mangimbitaw sa Badista dire. Ano mahilig ko sa Badista? Hikabulo ko sa ilang mga teknik. Kato mong debate ni Blessy Balansag? Kato mong debate ni Blessy Balansag? Kung wala siya mga assistant, pildi to ba? Pildi naman guys sa daan gali sa kanang kuan, sa kanang iyang argumento kay wala yun nasibo ang iyang kasaysayan. Pero mas klaro yung pagalagapak niya kung wala siya assistant. Problema lang atong debate yaman god. Madungog mo ako sa headset na ako nga daghan siya assistant. Unya dire ako ra usa. Sama sa nitabos Cagayan de Oro ba? Tulo sila gatinabangay si Julito Daig, si Jerry Laig, si Condino, ni apil ba gyud si Juan, ang moderator si Alperes og si Alado ni apil, 5 sila gatabang nako, laliman mo ana. 5 sila nagtabang nako sa Cagayan. Pating lingawan ako, 5 ka. Ako, gitabagan og 5. Ingon sila, hadlok man ka, hadlok. Wa man ko sana hadlok. Gusto lang na ako ipakita ko kung saan ako paglampurnas inyong Condino.
Nangutan na ba yun si Kuang gabi si Dalil Villanueva, bro, nganong wala man kami sugot bro nga pulihan ni Jerry Laig si Kuan si Condino. Anya kalamis yung pangutana. Wala ko misugot nga pulihan ni Jerry Laig sa mga wala pog kumisugot nga pulihan siya ni Julito Daig. Oh. Natapos sa debate mo kung nangutan mo sila, bro, si Daig na ito papulihon bro, kaya basig kadaig mo sugot ka bro, ang alang ginaamba. Basig kadaig mo sugot ka bro, nganong wala kuming sugot? Maskin si Daig pa ang papuli, kay si Condino ang target na ko atong gabi una. Ano man? Ano man? Dire, napamili sa kuan sa Bohol. Next-storya min Paul Alima. Before kung laga kagaya na. Next-storya min doang Paul Alima. Ingon siya na posibilidad bro nga ipatubang nila sa tima may tungod na niya City 25 si Condino. Pagkadungog na ako nga si Condino ang ipatubang nagka-interest kog samot kanang Condino mo una ilang ibutang sa kuan ilang ibutang sa kanang Facebook nagiatrasan ko no ni Sok Fernandez. Laliman mo giatrasan siya ni Sok Fernandez, pangutan na siya rason ang gitubag lang mlargahin ang barko. Mulargahay na kuno ang barko. Maura kuno hinungdan nganong giatrasan siya ni kuan ni Brad Sok. Sige nga nagbalik-balik. Mao ni si Iksoon Rinaldo Condino ang giatrasan ni Sok Fernandez sa CFD. Balik-balikon ba naman ang nanang istorya? Pag ingog Condino, niingon si Pulalima sa kuha, si Condino ay patubang, nagka-interest jud dayon ko dito. Ha? Condino ay patubang. Kala, murag napa ko diri ba, murag nagpanikad ako daan ba? Naglami na kay ikaw ba? Ilarga ba? Paglarga na mo dito, pati na kong lipaya kay excited ko. Pero madismaya jud dinis Condino ay patubang. Pag abot sa debate, nisamot ko ka-excite pag announce sa moderator ang makontra nako si Rinaldo Condino o si Jerry Laig, agi mga legend puro. Mali akong galahan. Straight to the point. Ni ko ana. Kanang ni under na kong gana. Rinaldo Condino, Jerry Laig, mga dagko. Kay Jerry Laig para nako sa una, bagay siya kang Padre Darwin, kay ngano man. Legend man si Jerry Laig. Legend, alimang ka, head sa 3 Media. Asa ka mangita na? Dako siya sa 3 Media. JP rin yan, wala. Glenn Alado, wala. Sa pilay member sa Kwan, sa 3 Media. Alperez, wala. Si Kwan, si Jerry Laig, labaw nila. Pero mas labaw si Condino. Ang naman, professor man to. Professor man si Condino. Moto nga ning samot ko kaganahan. Kipanid-an ako ang style ni Jerry Laig. Kipanid-an ako ha. Una pa lang cross-examine ako siya ha. Nakabantay ko. Noon, makatestify man si Eric Romero, nag-ingon ko, wala na bantayan ni Brother Wendell ang tima. Gisirad-an nila diretso. Gibutangan nila diretso o kanang gikahon nila diretso ba nga di na padagano ng laing isyo sa benching kura. So, narada gatuyok ang isyo. Buot pasabot, di nila gusto nga ibutyag og unsay tinuod context sa bersikulo aron ng ilahang self-interpretation maoy maduot. Kabantay na ko ano eh. No, kabantay na ko ano daan. Kuha kabantay ni ako kang gikuan patog kanang matod-an nga ang Romano Katoliko ang gipasabot sa Daniel City 25. Ako ang gipasabot sa Little Horn, lami kay mas mulami pang dagan adto. Pero akong gipaningkamutan nga kinahanglang mo gawas ang tinuod nga context sa bersikulo
aron makita tanawa ang nagway ni Laig ato nga kay wala niya damha wala damha ni Kuan, wala damha ni Jerry Laig nga ibutyag nako laliman ka sa tanang Sabadista nga akong naengkwentro, si Jerry Laig lang ang nagsulti nga dili kuno Little Horn ang gipasabot sa Daniel City 25. Ha? Si Jerry Laig ra in tawon nagsulti ra nangutanan ko niya, "Uyon ka bang ang gipasabot diya mo ang Little Horn?" Ningon siya, "Supak ko." Nga Supak siya nga ang Little Horn ang gipasabot sa Daniel City 25. Laliman mo ana. Si Brisi Balansag nagpahimug-at og maayo nga ang Daniel City 25 mao na ang Little Horn. Si Edwin Hortaleza nagpabug-at nga ang Daniel City 25 mao na ang Little Horn. Ang ilahang mga libro nagpabug-at nga ang kanang Daniel City 25 mao na ang Little Horn. Unya sa dinggi pangutanan ako si Jerry Laig, "O yung kabang ang gipasabot di among Little Horn?" Ingos Jerry Laig, "Supak ko." Itanawa. Di mas dilami na hinon debate hinoon. Pero meron murag laylo kay ba kay napamako sa stage nga naniid ko sa style ni Jerry Laigod. Aron, gibutyag na kon tinuod ang pangutana ni Jerry Laig. Wala na misibo sa kong pamahayag. Adto na ko niya pauyunon sa iyahang tema. Kabantay naman ta atong teknik daan kay iya naman ang gihimo sa iyang mga kadebate sa uban. Sama to yung debate niya kang Arnold Ramuso. Muna is ni Jerry Laig. Siyempre nagbantay pug ko pero ang iyang style tubagon una unya mo kita siya katawa. Manang tubagon man ako ang kategorikal pero dili direkta sa iyahang gusto nga pagkahanay sa tubag ay kabalo ko sa style ni Jerry Laig dito nagtabon tawa di na paminawon kung sa atong sumpay. Aron ang nahitabo sa dihang nanggawas na may istorya na si Condino didto na sila mi kamang. Ha? Dito na mi kamang ang ilang mga debater pag istorya na ni Condino. Kay dito naman jud ko nagka-kuan ako na feel ni Jerry Laig nga lugi si Condino, naulawan si Condino iyang salon. Una ming okay ko nga salon niya. Pero ang resulta nagbangi silang duang Condino. Nga naman, sa dihang kami ni Jerry Laig ang nakatbangay, nangutana ko niya kinsa nga santos ang gipersecute sa Romano Katoliko. Wa siya'y nahatag nga tubag ingon siyang mga Hudiyo, bisag isa lang ka ngalan lang kay atong i-research karon dayon. Why nahatag? Pangitaan ako referensya dili ipakita. Unya sa dihang siya minangitag kan pwede ba natong basahon ang inyong King James version nganong wala kuming sugot tungod kay wa man ka nagpakita ingon din siya nganong di mo ni may pakita tungod kay naigitaguan. Ingon po ko di na ko ipakita kay wa man sad ka nagpakita. Ngunit gingon sa Ebanghelyo ba, ayaw buhata sa uban, ang di ni mo gusto nga buhaton sa imuha. Syagit ang mga tao, oy. Di ba nasa Ebanghelyo na? Ayaw buhata sa uban, ang di ni mo gusto nga buhaton sa imuha. Kaya wa man ka nagpakita, ayaw ka suko, kundi sad ko magpakita. Ayaw ka suko, kung di sad ko magpakita, kaya di man ka magpakita. Anak ko ni Kuan, anak ko ni Jerry Laig. Di action siya kakuyaw ay. Action kakuyawan na to, limang biya ka nang dili siya makalusot. Ingon si Condino pag istorya niya. Ingon si Condino, matod pa mas nabukoy file adto. Ako asang klaro nang nabukoy file adto ha.
Naman siguro ko pa siguro adto. Videos, wait lang, double check lang na ako diri no. Debate review, dili mabas tungkuan Santos ang lutoson. Ara. Ato lang ipakita na ning kanin no. Ato ni pakita ni. At ato ipadungog di pakita. Mato ba dire oh. Ako sige paninglan og kinsa nga Santos ang lutoson. Oh, muna itubag niya. Ato play. And shall wear out the sins of the Most High. Oh. So Santos ang lutoson shall wear out the sins of the Most High. Tumbalik ko na. And shall wear out the sins of the Most High. Ayan, madungog ba diha? Madungog ba? Madungog ba diha ang tingog? Sulti lang madungog ba diha ang tingog ha? Karon, shall wear out the saints of the Most High. Santos ang lutoson. Ako sige pangitaan, na ba kay Bible scholar may ipakita nga dunay Santos sa mga Hudiyo giluto sa Romano Katoliko. Ang tubag ni Jerry Laig, kinsa man nga Bible scholar na nagsulti nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25. Walay nabasa sa Daniel 7:5 nga dunay mga eskalar. Ato lang gitandi, kaya ako may nagpamatuod, gawas ko eskalar pug ko kay makatubag ko ana. Tiyaw mo na. Atong balikon na, atong balikon. Kinsa man nga Bible scholar na nagsulti nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25. Walay nabasa sa Daniel 7:5 nga dunay mga eskalar. Ato lang gitandi, kaya ako may nagpamatuod, gawas ko eskalar pug ko kay makatubag ko ana. So wala siya na ipakita. Wala siya na ipakita nga Bible scholar nag-back up sa istorya. Kaya nga naman, tumo-tumo raman. Ha? Tumo-tumo raman God. Muna mo siya may pakita nga Bible scholar. Dayon, ako siya gipakita na po referensya. Ang tubag na po niya, sunod nga pangutana, sa kadaghan nimong libro diha nga referensya, mabasa ba nato kay sumala man sa referensya nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Roman Catholic Church. Wala pud wa pud ko mag-ingon nga diha basahon. Na, tiyaw mo na, wala referensya. Ha? Wala referensya. Karon, ako siya ipangutana, o yun ka ba, nga Little Horn ang ipasabot sa Daniel 7:25, ang tubag ni Jerry Laig, kay usaman sa kinaiya sa Little Horn sa Daniel 7:25, nga buntugon ang tulo ka hari sa Fourth Kingdom. Pangutana, kinsa man ang tulo ka hari nga gibuntog sa Little Horn na diya sa Daniel 7:24. Objection, Mr. Moderator. Okay, nagsaita sa Daniel 7:25. Wa ta maglitok dinhi og Little Horn kay taas na kay na nga panahon, no? Ang ato diri ang Daniel 7:25. Ang mga timaan sa Daniel 7:25 adunay pag-usab, adunay diferensya sa kasuguan, usab sa holiday. Mao ra na, wa ko magkuan og 7:24 kay kanang horn lahi na sad na, brother. Sunod pangutana. Counter objection. Ako lang ipaklaro nga kaning Daniel 7:25 nagisgot magud ni sa Little Horn. Kaning kinaiya niyang ipangisgutan kinaiya na sa Little Horn. Busa dili ko mudawat nga mingon siya kawas ko sa tima. Ha? Kay Little Horn man lang nasa Daniel 7:25. Mga nangutan ko usaman sa kinaiya nga buntogon ang tulo ka hari sa Fourth Kingdom, kinsa man ang tulo ka hari nga yang gibuntog. Counter objection. Okay. Specific manggutad Daniel 7:25 tanaw kita nimo atong tema. Daniel 7:25 unya wala sa kategorya nato nga adunay ikalima nga pagbuntog. Oh, muna sorry kaayo nga dili ko mudawat ana Dito. tungod kay di mo guna mo ako mo gay affirmative radyando muna nga lisod kayo dalon ko nimo diha. Kanang Daniel 7:25 uyon ka ba nga nag-refer na sa Little Horn o supak ka nga nag-refer na sa Little Horn? Supa ko. Nga. Ngano? Kay sa Daniel 7:25 dili ang Little Horn mo inakatuman. Dili ang Romano Katoliko. Sumala sa akong ipangbasa. Tiaw mo na ha? Oh, tiaw mo na. Perting lo ka pa sa SDA to? Oh?
Uyon ka ba nga ang little horn gipasabot sa Daniel 7:25 o supak ka nga ang little horn gipasabot diha? Ingon siya, supak ko. Bugtong SDA official debater nagsupak nga ang little horn ang gipasabot sa Daniel 7:25. Ha? Unya, ang iyang sulti, nganong dili ko no little horn, kay wala nakatuman ng little horn sa gisulti sa Daniel 7:25. Yabag naman noon eh. Unya, kaya ako siyang gipangitaan og Santos, wala siya mahatag, si Condino, dire na. Ni angkon si Condino, nga ang gumbor sa mga Santos, dito ingon siya, oh. Matod niya ganina, wala ko no'y Santos nga gilutos, nalimot mo sa gumbursa. Huh? Kasi pasabot niya to. Santos ng gumbursa. Paminawan ninyo si Condino. Kinsa nga Santos kuno ang makatudlo ba kinsa nga Santos ang ibang patay? Oh. Nalimo to ang gumbursa. Oh, tiya. Sato. Oh, balik ko na. Kinsa nga Santos kuno ang makatudlo ba kinsa nga Santos ang ibang patay? Oh. Makatudlo ba daw me kung kinsa nga Santos ang gipang patay? So, ang iyahang premise, kinsa nga Santos. Musulti siya karon kinsa nga Santos ang gipang patay. Kinsa mga Santos? Nalimo to ang gumbursa. Oh! Oh. Nalimot mo ni Gumbursa? Nalimot mo ni Gumbursa? Sato pa, ang Gumbursa mo tong Santos nga gipatay. Nalimo to ang gumbursa. Ha? Nao? Nalimo to ang gumbursa. Nalimot mo ang Gumbursa? Sato pa, ang Santos nga gipatay Gumbursa. Oh. Unya, nga, ang daghang isday nagsulti nga mga Hudiyo daw sila, Hudiyo. Pero si Condino nagsulti, ang isday dili mga Hudiyo. Niya. Ang ipangutana ni mga Hudiyo, ang Seventh-day Adventist dili mga Hudiyo. Oh. Unya. Perting ipita. Oh, diyan na nakita. Unya si dahil Villanueva gustong musalo. Kay pwede ba daw debatihon nga kanang kuan, pwede ba daw debatihon ba daw nga kanang the same topic ra gyapon. Ingon ko musugot ko kung imong angkono nga ribanse na kay napilde silang Condino og Jerry Laig. Kaya mga SDM mo di mo gudawat mo nga kuan? Di mo gud mudawat manggod nga pilde sila ning debate ha? Oh, si Rinaldo Condino perti pa kay ipita. Anya nangutana ko. Ingon manggod sa kuanggod, ingon manggod si Jerry Laig nga ang mga magtutuman sa sugo sa Ginoo mao ay gipanglutos. Yan ang gihatag nga example ang Hudiyo. Kay magtutuman mo ka sa sugo ang gipanglutos, nangutana ko ang SDA gilutos ba sa tubag ni Condino? Irrelevant. O, paminawan ninyo. Unang pangutana sa imuha, Condino. Ingon si Jerry Laig ganina ang gilutos mga balaan. Ang Seventh-day Adventist gilutos ba? Wala. Wala sa tema. Wala sa tema. Gilutos ba sa Romano Katoliko? Ang ipabahayag na ako din katong mga heretics. O Objection, mga moderator. Objection, go ahead. Ang iyang giingon, usa sa kinaiya sa Daniel 7:25 maglutos og balaan. O ingon si Jerry Laig ganina ang gilutos mga Hudiyong nagtuman sa sugo. Ang pangutanan nako, uyon ba siya nga ang Seventh-day Adventist wala gilutos sa Romano Katoliko? Yes or no? ang gisulti diha ang kasaysayan sa Daniel 7:25. Yes or no? Yes or no? Categorical, bro. Categorical. Ang gilutos diha, no. Yes Ang or gilutos no? Yes or Okay, no? moderator's time. Sa Daniel Yes or no? 7:25. Moderator's time. Bro, natay categorical. Ay, ako po klaro ang anong utana ko ato kay irrelevant mo daw kuno irrelevant question. Ang SDA sigig angkon sila magtutuman sa sugo. Bisag way natuman ang mga SDA kay taga-adlo gasupak sa ikawalong sugo, muangkon gyapon nga sila magtutuman sa sugo. Ako sige pangutana, doon na ba SDA nga gilutos kay matud pa Jerry Laig ang gilutos sa mga magtutuman sa sugo?
Na ba SDA gilutos? Ingon siya irrelevant. Tiaw mo na. Unya, manghambog sila nga sila ako namimidaog. Lami ning debatehan ni nga naman logical man gud ni tuon gyud ni tuon nga klaro. Oh. Bro. Yes or no, then tagaig 30 seconds na pagtubag. Ang gilutos diha na sa Yes or no lagi. Ah? Bro, sa tong rules, bro. Ah. Ah? Wala man siya, wag kay kadungog ang kwan. Yes or no? Tubaga sa yes or no. Ipausap sa pagutana palihog. Pausap pagutana. Matod ni Jerry Laig ganina nga mga santos daw nga mga Hudyo giluto sa Romano Katoliko kay nagtumag sugo. Kamo mga SDA nagtuman man ka amog sugo, gilutos mo sa Katoliko wala. Gilutos ba mo? Yes or no? Hodiyo ang imong Wala. gipabato. Wala dito. Hodiyo ang gipabato. Bro, kadali lang. Ang categorical mo, no, sa Seventh-day Adventist. No, sa 70 Adventist. Continue, 30 seconds, go ahead. Kay no Ayun sa. 30 seconds, go ahead. Ang ipagutana ni mo Hodiyo, ang 70 Adventist, dili mga Hodiyo. Okay, ang ipamahayag na ko, ang Daniel 7:25. History sa Daniel 7:25. Gilaglag niyo mga SDA na. Oh. Nangatan naman sa kuha si Daniel Villanueva og ngano daw kuno nga wa kuming sugot. Nga naman lingaw mga kundino god. Unya ilahang salon, halok silang maulawan. Ano halo maulawan mo mo isali sa inyong profesor? Wa mo isalig sa inyong profesor nga giatrasan ko no ni Bradsok inyong pulihan. Sumangil pa, sumangil. O, di perting ipita. Sa dihang, ingon sila, ang gipang lutos, mga balaan. Nya ka ng mga bibi, mga balaman ng mga bibi. So, tama na, mga balaman ng bibi. Kisa may nagluto sa mga bibi. O, kining giingon si inyong magazine, Ministry Magazine, nga niangko ng inyong pastor ng Seventh-day Adventist nag-abort og hundreds of babies in their hospitals. Tinuod ni, sayop ni. The question is irrelevant. Objection, moderator. Kadali lang. Kadali lang. Objection to imo ha, bro? Objection to imo ha? Okay. Question, explain bro sa objection, bro. Ang gisulti nimo diha, no, abortion ang hinuon. At dito sa topic, wala pa mag-isku diha ang abortion. Osborne ang kasuguan, lutoso niya ang mga katawan sa Ginoo. Ingon na, dili kay abortion. Nalimot siya nga ang mga baby balaan na. Gilutos ang mga balaan. Ang mga bata, mga balaan na, bitato na Ginoo bitaw, ayaw ninyo pugni ang mga bata nga mudol kanako kay ang gingharian sa langit sama iya kini sa mga sama kanila. Kung iya sa mga sama kanila, how much more sa ilaha? Diyan nyo makita ba? Balaan ang mga bata. Pero ang SDA ni Angkon nga ang Seventh-day Adventist nag-abort og hundreds of babies. Nya, kisa may naglus sa mga balaan na. Mga balaang gilus nga walay kasukol, intawa may kasukol. This is my body. Bingon sila, this is my body. Ako'y magbuot sa akong body. Kung di makabuot, og mamatay ka o dili. Ha? Di ka kabuot nga kung magsakit imong ngipon, mawala nimo imong sakit sa ngipon nga di kami na magtambal. Ubida. O, diyan nyo makita ang diferensya sa ilang mga panudlo. O, unya karon, alita karon sa kuan, alita karon sa katungkang Monte Calvo, basi kingumog na limot nako. Si Monte Calvo nag-react siya sa usa ka comment, nagsulti Katoliko Remo Luwas. Ingon siya, musugot mo kamo Remo Luwas. Aw, magpakaluoy di ka dong. Kamo di ka magpakaluoy dong. Nga namutudlo man lagi mo lagi dong nga kuan dong nga mga Katoliko may impierno kay nagbantay Domingo. Nga wala man na sa Bible.
Wala mo na sa Bible. Kinsa may gipas iyang pagibasa ang 1:3:16. Unsa may gipasabuot sa 1:3:16 ang utos ng basahon na. Unsa giingon dire? 1:3:16 matod pa. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mutuo kang Kristo. Ang pangutana, ang SDA ba nagtuo ni Kristo? Wa oy. Wa gyud nagtuo. Gusto mo ebidensya nga ang SDA wala nagtuo ni Kristo? Gusto mo ebidensya? Atong basahon na sa Lucas 10:8 mo siguro to. Atong sa tanawon na Lucas 10:8 kung wa ba ko masayo. Ala. Ingon diha. Kon moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Unsay nahitabo sa dihang si Daryl Villanueva gidawat sa Tubigon. Sa mga taga Tubigon gidawat sa Daryl Villanueva. Si Edgar Laugan ngayang kadibate nag-andam daan og humba. Gisaka sa stage. Kay pakanon siya og humba. Unsay giingon ni Daryl Villanueva, mga bastos kayo mo. Oh. Mo na giingon niya. Nya, tuman din ang awaman. Oh. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Gidawat si Daryl Villanueva sa Tubigon kay magdebate sila ni Edgar Laugan. Gidalitan siya ni Edgar Laugan og humba ni kaon ba? Ha? Wala mi kaon oy. Pasabot di niya matuman ang sugo sa Lucas 10:8 nga kumuadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Nya tuman day na. Onya. Karon pangutana. Hangtod ba sa kamatayon supakon ni Monte Calvo? Kung hangtod sa kamatayon niya ng supakon, nya maluwas siya na. Kamo na bahala niya. Ingon din si William Cortez Quizon, hinanggaw man ang imong pagsabot dyan do. Hinanggaw, sulod ko no be. Hinanggaw ba din sakto man nagingon dire. Kon moadto kamo sa usa ka lungsod, unya kita ang isod lang lungsod sa mga hintel. Sama na ron. Og dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Hinanggaw din na, kadi mo na hinanggaw. Takta ka man lang. Solo dire karon be. Request be kay pasudlon ta ka. Ano problema nila kay labo mo si Eugene gapo kus nadag sila musulod. Unya labog sa kuha di na numunulod. Kutob rin mo sa comment section. Sulod be, ato iskutan ng bayo tungkol sa pagkaon. Sige, karon sulod. Sige. William. Request niya be, request join be. Hey, pasudlon ta ka karon dayon. Ato iskutan ng bayo tungkol sa pagkaon. Sa Bautista man jud ko sa una. Gamitan ang mga teknik imo nakatunan kay kabulo na kuha na. Sige, ganihala ko nagpanikad, sulgod na. Hey, nawa na si William. Uno say makapalaay sa kuha. Usa ni sa makapalaay sa ako kaning ngog kanang magpakita ba nga mura siya na igting. Unya imong pansinon, di mo sokol. Orbida kayo. Ngano ingon ana man gyud mo? Ha? Ngano nga na man gyud mo?
Tanawan ni siya. Ingon si William Cortez Quezon, basahon ko no ang Roma 14:21. Atong ilaho sa 22, bro. 21 ro makakutob. Atong ilaho sa 22 o 23 aron makita nato unsay sumpay. Ana? Dali ha. Inanda ka. Sabadista ko sa una, inyong techniques huito ko na. Atong basahon ang 14:21 atong ilahos sa 22 ug 23. Tanawan ninyo ha. Ingon dali. Maayo ang dili pagkaon og karne o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa mga igsoon ngadto sa pagpakasala. Dahil siya kutob. Ang sumpay 22, sa ingon sa 22. Busa to tipigi ang imong pagtuo bahin niini mga butanga. Okay. So naami pagtuo may tungod sa bino, may tungod sa karne. Abi ninyo no nangutan ako sa mga SDA, asa mabasa nga sala mo inom og jutayng bino nga walay hinungdan. Jeffrey Renian way na tubag. Ingon dire 22. Busa tipigi ang imong pagtuo bahin niini mga butanga. Unsa na mga butanga? May tungod sa pagkaong karne, pag-inom og bino. Ha? Unsa na nga butanga? Pagkaong karne o pag-inom og bino. Aron ang Diyos ra o ikaw ang masayod. Uy, aron de ang Diyos ra o ikaw ang masayod. Bulahan ang tawo nga wala sudyae sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang nauyunan. Pangutana William, nauyunan ba na mo ang pagkaog karne? Yes, among nauyunan. Kay among nauyunan, bulahan ang tawo nga wala sudyae siyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang giuyunan. Munang umukaon may karne, kay among giuyunan, kaon me, dili may makasala dong. Sunod, sa mga muinom og bino nga walay hinungdan. Walay hinungdan ba? Walay rason. Kaya yung sila, ang paimnon ko ng jutang bino, katulog ko doon sakit sa kuto-kuto. What if walay rason? Walay hinungdan, hinung kag bino. Walay hinungdan. Makasala ba? Wa ko nigis ko ito hubog-hubog, ha? Inom lang jutay. Jutay bino nga walay hinungdan. Makasala ba? Dili, oy. Kung makasala, tagay ko bersikulo, makasala ba? Ang miinom og jutay bino nga walay hinungdan. Sunod. Bulahan ang tawo nga wala sudyae siyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang ng iyang giuyunan. Halimbawa ingon ani. Akong giuyunan nga ang karne ginluan na sa Ginoo. Yan. Akong giuyunan nga ang karne ginluan na sa Ginoo. Okay. Kaon ko. What if magduha-duha ko? What if magduha-duha na kog kaon sa karne kay dunay sa badista nagwali nga dili may pagkaon ng karne. Pero ako na uyunan ako sa kagalingon nga maayo nga mukaon tag karne para natin protein. Pero dunay sa badista namulong ayaw mukaon na. What if nagduha-duha kog kaon? Makasala ba ko? Atong basta sa 14:23 mo naging una ko. Tiwa sa lagi nyo basa lagi. Ingon dire, Roma 14:23. Apan kon mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios, kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo og sala ang pagbuhat sa ingon. Maunay technique ni mo, William. Kutob ra ka sa 21, di jug ka kasabot sa Bible. Di jug ka kasabot sa Bible, tiwa sa lagi.
22 o 23 daa diha ang rason na uyunan man namo nga mukaon mi karning baboy unya bulahan mi nga mukaon nga wala mi sudyae sa among konsensya kung mukaon mig litson bulahan mi ana pero kung magduha-duha na mi sa among pagkaon sa litson tungod kinay sa badista nagwali diha makasala na hinuon mi nya hirit pa ka di na ni hirit ba halok na gali mo sulod do join lagi join oh nihatag siya Proverbio 23:21 hanggang sa kwan sa Proverbio 23:21 okay tanawon dire kay ang mga tinabago po ko yung gali ay pilang mga palahubog William ingon ko ganina asa mabasa nga ang pag-inom og jutayng bino hoy ang jutayng bino dili na makahubog oy bago na ko nagsulti ha bago na ko nagsulti pero telebagbag na ingon ko asa mabasa nga ang pag-inom og jutayng bino nga walay hinungdan makasala ang imong gihatag sa panultihon 23:21 paghubog-hubog ni abuso once gali miinom kag jutayng bino dili man ka mahubog jutay ra gani mo ni gingon ako mga sabadista gamit kay bersikulo wala kasabot nga wala ka pasabot tagay ko bro bersikulo bro oy William na naman ka diha sulod ko no tagay ko bersikulo kay atong basahon diri tagsa-tag sa mga bersikulo og asa diri ang giingon nga ang muinom og jutayng bino nga walay hinungdan makasala kay basig basahan ta kasakana kasal sa kana gipainom ang mga bino pamato dito mga purto na sakit sa kuto-kuto yeah sige kay basahan ta katong kasal sa kana ang mga bisita sa kasal sa kana gipainom ni Kristo og mga bino ayaw ko yung ang tanong na nambong dito na sakit sa kuto-kuto gipainom mo sila jutayng bino sige daw ko nabi pamatudi ko nabi nga ang kasal sa kana ang mga nanambong dito ang gipainom tog mga jutayng bino puros na sakit sa kuto-kuto tagay kuno ko muna nangutan ko mo asa nga bersikulo sa Biblia na tumabasa nga doon ay gipainom og jutayng bino nakasala sige ingubit ako ninyo di ko sona ay ko ninyo gismusmule suiton ako ng mga kuha ninyo. Sige, Marvin Gulani, kanang mga sabadista bro, mga bakla na lay inom gamay bino, mahubog na. Hoy, musulod si Dani Kugtas. Nanabotay kalingawan na po Dani. Accept ko. Sige bro, request bro, i-accept ko na ko bro. Nanabotay kalingawan na po Dani. Kaya musulod si Dani Kugtas. Go ahead bro. Kuha man nagkuhan ako dire. Gina. Wala may request dire, wala may request. Wala may request bro. Wala pa ni siga ang pula. Ubos dire, wala pa. Sige na. Nganong nangahubog man ang imong mga membro. Wadyo, membro na ko nahubog dire bro. Padre Darwin, wow kita Padre Darwin nahubog na. Kumakoban dire, wow kita nangahubog ni sila. Kuman ako request, request di ay nya wa man tatak dire bro. Ani na lang. Para makasulod jud ka Dani Kugtas, ani na lang.
Muotro ko og live. Dili sa bisdak po na. Ako sa ning i-stop kay gustong mosulod si Danny Cogtas. Muotro ko og live, bro. Dayon tawagi tong numero nga imong gitawagan tong niagi. Aron ka makasulod. Kay kung mutawag ka tong numero ha karon, mapalong ning live nako. Ang mas mayo, ako na lang sa aning palongon ning live na to. Muotro ko ay laghawa dia. Palungon ako ni, muotro ko og live, then tawagi ang akong numero. Ana ha? Sige. Relax sa takadjot. Tagay lang ko yung mga 2 minutes. Muotro ko og live, 2 minutes. Nya ato patawagon si Danny Cogtas kay mo ra man ni isog-isog nila tanan, no? Okay. So direra ko ana ha? Mo finish ako ani. Kay gusto mo siya musulod, di mo siya o may ko na daw request dire, basig na di pa rin siya something sa kuan apps. So muotro ko og live. Karon ha, alam mo, atangin lang ninyo, i-represent niyo inyong Facebook ninyo. Tagay lang og 2 minutes. Muotro ko og live atong pasudlon si Danny Cogtas. Okay? Ito lang.